Sid, you may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kaninang ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po, ipinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos, makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura
ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Ay, Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico
Dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup, at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako ipapakitang litrato sa iyo, no? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang palyado nito. John Paul Estrada, hindi ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your So Honor. yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short Yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, may proceed. Mr. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Okay lang. Okay lang. Sige, boss. May- Nanghiram meron lang pa naman namang- ako sa iyo. Go ahead. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez.
Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung dalawang tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdi-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon. Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yon? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandun pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron po pong Thank you. gustong itanong ating May mga kasama. papakita pa ako isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tiksay, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Texa ito? Mark po and Paul, karaniwan po. Okay, thank you. Thank you, Senator Marcoleta. Mr. Chair, may tatanong lang po kung Yes. with the permission of Yeah, okay. Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo ang delivery? Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo, now 1 minute. Isang tanong na lang. Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. Thank you. Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta?
Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na idine-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to... 15 to, ano Your Honor? Yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga in ano yung ganung kabalk Okay. yung balita na yun, Your Okay. Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo. Yes po, Your Na Honor. may petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulat. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... ito, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30, DPWS Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37 eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi napatigil na po ako noon nung... Hindi nga, sa dulo sagutin mo, po. nagkamali ka lang. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagkamali. Ano nga? Sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, ano po, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na pong mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Hindi mahaba pa yan eh. Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor. Yeah. Para maliwanag lang. Oh, Hindi gusto ko lang sinadyang maliwanagan pinatik- kasi Yeah. nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka kung may connecta doon sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yon. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa. Okay, bumalik na yung video. Ito naman panoorin rin natin Like to itong go to DBM. Yes, Mr. Chair. Ilayo, sir. sa DBM naman ito. Casino to DBM. Ako'y nagtataka kung bakit ganito na lang ka powerful si Saldico na siya na ang chairman ng Appropriations Committee ng House at the same time para na rin siyang secretary ng DBM at the same time para na rin siyang secretary ng DPWH. You know why? Kasi dito sa records natin, for 2024 only, yung unprogrammed appropriations, particularly doon sa SAGIP, Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs, 200 billion plus ang na-release ninyo and 155.8 billion nirelease nyo sa DPWH. Ang program ito Ngayon, sabi ni D. Alcantara, pupunta sa kanya si Saldico, nagsasabi na meron kaming ilalagak sa inyo na pera, na pondo,
gumawa ka ng listahan. Tapos, pag gumawa na si Alcantara ng listahan, submit niya kay Saldico. So, ang tanong ngayon, from Saldico, ito ba'y sinabit niya kay Secretary Bunuan or diretso na sa inyo? Bakit nakapag-release kayo ng SARO sa mga ghost projects sa Bulacan na galing sa program appropriations? Mr. Chair, Sige. we only act on request coming from the agency, not from the Congress. So in this case, this comes from the Department of Public Works and Highways, Mr. Chair. Okay, Engineer Alcantara, sa pagkakaalam mo, pag-submit mo ng listings ng project kay Saldico, binibigay pa niya kay Secretary Bunuan para Sir, si Bunuan mag-request sa DBM? Sir, hindi ko na po alam yung after nung nagbigay po ko kay Kong Saldi. Hindi ka nagtanong? Hindi na po ako nagtanong. Basta sa kanya ko lang po pinapasa by Viber po. Okay, so assuming na ito ay sinasubmit ni Saldico to Secretary Bunuan being the head of, tama ba sabihin ko, head of procuring entity si Secretary Bunuan in this case? No, Mr. Chair, No. he is the head of the agency. Head of agency. Kasi isasubmit niya ito sa inyo in the form of agency budget. Special budget request. Ano? Special budget request, Mr. Chair. Special budget request. Isasubmit sa inyo. Ngayon, pag nag-certify ang Bureau of Treasury na merong available funds, magbigay ka agad kayo ng SARO para dyan. Correct? Mr. Chair, of course, based on the request, we will evaluate and then kung titignan namin, Mr. Chair, kung there's available excess revenue because ang program fund could only be unlocked if there is an excess revenue certified by the Bureau of the Treasury. Correct. Oh, so kaya nga ako'y nagtataka. Imposible magawa ito lahat ni Saldico na walang kakunaybans diyan sa loob ng DBM. Mr. Chair, I don't think so Senator na mangyari ito. Bigyan pa ng additional 1 minute or 2 minutes additional? 2 minutes, sir. 2 minutes, sige. 2 Last, 2 minutes. Sige. Yes, Senator Win. Nag-interject ka naman sa akin, so ako. Kay Engineer Alcantara, pag nagsasubmit kayo ng project, meron bang flood control, feasibility study, detailed engineering, coordination to the local government, isang mahabang listahan, meron bang ganun? Wala po. Just title and amount po. Actually po, nanggagaling po sa mga sections dahil may mga identify na po kaming location, mga karuktong po ng mga nasimulan. So po. walang feasibility study? Meron pong bayan na meron pong feasibility. Pero yung sinabit nyo yung mga sinasubmit nyo sa unprogram, yung mga typical lang. Title and amount lang, Your So Honor. walang feasibility study, walang detailed engineering, kasi Yes, Your buo-buo Honor. siya. Title and amount lang Yun po. nga sinasabi namin, Yusek Toledo, these are not shovel-ready projects. Bakit nalabas yung pondo kung hindi siyang shovel-ready projects? Yan ang nanggaling na kay Engineer Alcantara. Mr. Chair, we have a certification also coming from the agency that is ready for implementation based on the forms and even the submission and even our documents will show you. At the same time, Mr. Chair, given that yung under the Administrative Code, sila po dapat ang may mandato to identify, plan, secure funding for programs, design, construct, or undertake pre-qualification bidding and award of contracts of public works projects. So, mean to say, sila po talaga ang Napakadali lang mag-identify, Mr. Chair. ang tanong dito, napakadali lang. Bakit ang bilis ninyo makapag-release ng SARO galing sa program funds? Yun lang ang tanong namin. Anong influence meron si Saldico sa DBM? Bakit kapag siya ang naglagak ng pera, particularly sa first district ng engineering district ng Bulacan, bilis kagad na isyuhan nyo ng SARO? Mr. Chair, we don't know what is the Congressman Saldico as far as 5.1. the influence niya sa project. Because that is already Hindi ako by nagtatanong. agency po. Hindi ako nagtatanong influence sa project sa inyo, Wala sa po. DBM. Bakit Wala po. approve kagad?
Mr. Chair, we only follow what is being Or prescribed by the ganito, guidelines. ganito. Baka hindi ay ikaw nilalapitan. Baka yung boss mo. We don't know that. Huh? I don't know with the chair. Ganito lang. Bakit nagwa-wonder ang Pilipino? Bakit ang bilis ninyo makapag-issue ng SARO doon sa mga unprogrammed projects na nagiging ghost projects? Itong tanong talaga eh. Ito ang tanong. Bakit ang bilis ninyo makapag-issue? Sabi nga ni Sinwin, that should be, ang standard nyo is shovel ready. Meaning, pag-issue na ng SARO, pag-implement, tabol kagad, pala, ganon. Oh, ito'y ghost projects. O paano kayo nakakaroon ng shovel ready na ghost ang napuntahan? We don't know Ano about, ito? Mr. Chair, we don't know about the ghost. Kasi ghost project could only be determined once it's not being approved as one. Hindi namin malalaman, Mr. Chair, kung ghost siya o hindi. Kaya nga, Pero yung as to preparation or submission po ng budget, ang nanggagaling lahat po dyan because we have also charter to follow na kung hindi namin i-release based on the request at nag-comply lahat po sa requirements, then kami naman po ang mananagot. So, based on our charter, we follow what is in our charter and of course, release the document based on on that charter, Mr. Chair. So, meron po kami sinusundan talaga, Mr. That is published in our website. Alam mo, kung gusto, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Alam mo, pareho tayong nasa gobyerno, gusto sana namin mag-cooperate kayo fully. Bakit ganito? Let us, please help us to answer the question why. Hindi lang question ko yan. Question ng taong bayan. Kung bakit kapag mga project na gusto ni Saldico, ang bilis ninyo maka-issue ng SARO. Yun lang akin, ha? Ay, hindi kita pinopolt, Mr. Yusek, ha? Hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi kita pinopolt dito. Oh, you have now 5 seconds. 5 seconds, sir. Nagtataka lang ako, bakit ang DBM ang bilis maka-release ng SARO para sa mga request ni Saldico? Yun lang. Yeah, Mr. Chair. Sige, respond na lang and then time's up. Lahat po tayo, sir, Mr. Chair, we are ruled by law. So we follow what is in the law, what are the rules and regulations. Yun lang po ang masasabi ko. We have the charter and we have to obey that charter and we have to follow that. Because kung di namin sundan yon, kami naman po ang malalagot. Kaya as I have said, Tapos na po yung time nyo. Sir, Tapos ka na kunti kanina. lang. Sige. Hindi kita pinopolt dito. Huwag mo sabihin na, baka sabihin mo na naman si Senator Bato, gustong baliin ko yung batas para, sumunod tayo sa batas. Yeah. Ha? Thank you, Mr. Chair. Sumunod tayo sa batas, pero ang tanong ko lang, sana may sagot. But anyway, hindi mo kayang sagutin, wala tayong magawa. Thank you, Mr. Thank Chair. you, Senator De La Rosa. Senator, before I recognize, i-clarify lang kay Archibald, empleyado ka ba ng Soler? Hindi po, Your Honor. Paano ka napupunta doon? Paano ka nakapag-influence ng ganon? Ako po ay matagal na pong naghahanap buhay po sa Anong job description mo? casino po, sa casino po. Specifically, anong job description mo? Nagbabuy and sell lang po kami, sir. Your Honor. Anyway, sige, never mind. Sige, Senator Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Ang una kong tanong ay sa COA. Nasaan ang COA? Grabe yung ni Bato ha. Tanong ha. Bakit kapag si Zaldico, ang Ms. bilis Sunico, nilang you are ma-approve? from the COA? For your honor. Yes. Si Commissioner Lipana, is he in the Philippines? As far as we know po, sir, naka-sick leave po siya. Ang balita po namin nasa Singapore po. Okay. Is he under investigation by the COA? Sir, Right now, after all the allegations and the revelation and the testimonies? Sir, clarify ko po kung ano pong gusto nyong sabihin sa investigation. Kasi po, sir, di ba po impeachable official po siya. Pero... No. With respect to your internal, your internal processes as a commission, hindi naman pwedeng maghihintay kayo ng impeachment
should you not also have your internal investigation? Sa mga transactions po siguro, sir, nire-review na ng mga auditors, and even po doon sa na-mention po nung nakaraang hearing, sir, na meron po siyang transaction sa Bulacan, kasama po yun sa fraud audit. Pero doon po sa position niya bilang commissioner, sir, na investigation, parang hindi po saklaw ng COA po. Ibig sabihin, hanggat walang impeachment investigation or complaint, walang aksyon ng COA sa ganitong klaseng sitwasyon? Sir, hindi ko po masasagot, sir. Kasi, sir, di ba po ang option lang it's either mag-resign po siya or ma-impeach po siya. Okay, but kung gano'n ang hihintayin natin, ibig sabihin, hanggat walang nagpa-file ng impeachment complaint, wala ring internal disciplinary processes yung COA. For example, okay, I can understand that up to a certain extent, although I disagree with it, no, na wala kayong pwedeng gawin dahil impeachable officials. But dun sa mga COA auditors na may kinalaman o na-involve or sila ang nag-audit nitong mga ghost projects, meron ba kayong ginagawa tungkol doon? Kasama po siya sa fraud audit, sir. Kasama po siya sa objective ng fraud audit team kung involved po yung mga auditors natin. And then eventually kung ma-prove po siya ng fraud audit team natin na kasama po yung mga auditors, isasubmit po yan sa internal audit affairs po namin. Yeah, but how long will that take? Kasi ang pinag-uusapan dito 2020, at least initially 2023, 2024, 2025 based dito sa Salaysay. Meron na kayong ongoing investigation ng mga auditors ninyo? In other words, meron bang nag-audit sa mga auditor? Meron po, sir. Opo, meron po. Okay, kasi nga yung gusto nating malaman kung totoo ba yung biro na commission o audit. Ibig sabihin, bigyan nyo kami ng komisyon at kung walang komisyon, bibigyan namin kayo ng audit. Kasi hindi natin alam paano nakalampas lahat itong mga substandard, etc. ng ilang taon. No? So, we need that information in the next hearing. If you can at least submit an updated, ano ang update doon sa mga investigation ng mga auditors that may have yung fraud, unit, what do you call it? Fraud Audit Office po, sir. Okay. Opo. But as far as I'm concerned po, sir, wala na po din doon sa team yung mga auditors natin sa Bulacan First District Engineering Officer. Na-reshuffle na po sila. Opo. Bakit naman reshuffle? Baka mamaya kung saan mo sila dalhin, doon naman sila gagawa ng kanilang kalokohan, hindi ba? Hindi po, sir. Wala na po sa auditing unit po. Yes, but should not there be a deeper investigation? Were they involved? May ongoing na po, sir. Okay, so we want the update. If it's meant to be confidential, then we will keep it strictly confidential. But the committee I would be interested, and I'm sure the committee would be interested to know what you're doing. Opo, sir. Okay, Opo. thank you. Thank you. And sa usapin ni Commissioner Lipana, mabalik lang tayo. Meron akong kontrata dito, contract of agreement, no? Department of Public Works, no, involving Convergence and Special Report Program, Olympus Mining and Builders. Siguro, Mr. Chairman, I will turn this over to the committee because interesting enough, ang asawa ni Mr. Commissioner Lipana, ang ginagamit niya doon sa kontrata is her maiden name. Olympus Mining and Builders Group Philippines, represented by Marilu G. Laurio. So mukhang merong concealment, no? Dahil alam niyang asawa siya ng isang commissioner, hindi siya pwedeng... Okay, stop natin dito, no? Maganda yung nangyari ngayon kasi ayun na nga, meron nang nagwi-whistleblow about sa pag-deliver ng pera talaga mismo sa bahay nito ni Martin Romualdez. Ayan. So, this is a big development, no? At yan ang masasabi ko. Hindi pa ba mahihiya ang Pangulo natin na si Bongbong Marcos na
ang kanyang pinsan, ay ganito po ang mga nangyayari sa kanya. Okay? Kasi naman, nakikita naman natin, sa tingin ko, parang credible naman talaga yung nag-witness kanina, nag-whistleblow. Okay? So, kayo mga nanonood ngayon sa Donmar TV, kayo, anong masasabi nyo? Maglatag kayo ng inyong argumento sa comment section. Naniniwala ba kayo na si Martin Romualdez ay tumatanggap ng mga limpak-limpak na pera dito sa mga flood control projects na ito? Okay? So, ayan na po. Like and share itong ating video para makatulong tayo na kakalat ito sa taong bayan na marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno. And sa mga ngayon lang nanood, paki-subscribe na lang po. Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. No? Updated pa kayo sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.